Our phenomenal box office queen of Philippine cinema, all hail, Queen Catherine Bernardo. Presenting the trophy for the Guillermo Foundation is Dr. Lani Santiago. Also presenting is Winnie Reyes. Dito si Alden, pero hindi ko alam kung nasan siya. And Catherine, and of course, all office history. Let us all welcome with pride our phenomenal box office king of Philippine cinema, Alden Richard. Hello po, magandang gabi. Alam niyo po, ever since I was able to do the first Hello Love franchise, minsan di pa rin po ako makapaniwala na it became part of history when it comes to the Philippine cinema. And given the opportunity again to do to do a sequel for Hello Love, the Hello Love franchise, we were a bit skeptical po because with what's happening with our Philippine cinema industry is somehow local films are very much struggling, even up to this point. Naniniwala po kasi ako na for our local Philippine cinema to foster, we really need help from everyone, the government, the producers po, the actors. We have to we gotta have a common voice po para mayanap po natin ang local Philippine cinema again. So with this recognition po tonight, I hope that hindi po mapagod ang mga producers, ang mga gumagawa po ng pelikulang Pilipino para makapag-produce at makagawa ng mga kalidad na proyekto para po sa mga manonood nating Pilipino here and abroad. But again, of course, to Star Cinema, to GMA Pictures po, to GMA and to ABS-CBN, to everyone who's instrumental for the vision of the Hello Love Again. Kasabay ng naniniwala po kasi kami na mas masarap ang mga bagay na pinaghihirapan. So, kung ang mga bagay po na nagagawa natin sa pang-araw-araw natin hindi tayo nakakaranas ng bighati, hardships, and kung ano-ano pa man pong paghihirap. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, yung inaabangan nating Guillermo Mendoza Awards or Box Office Awards kagabi. Solo flight ha, si Sir Alden mga kasambreros. Naawa ako dito mga kasambreros. Pero yung picture po na nakayakap ay si ano po yan, si Ma'am Jasmine Curtis Smith. Tapos yung Bini naman ay nagpa-picture no, kay Sir Alden. Si Bini Joanne mga kasambreros, sa sobrang fan na fan ni Sir Alden mga kasambreros nga ng part nga po ng Bini. Tapos si Sir Alden may sakit siya no, talagang kinaya niyang pumunta dito kasi ang tanong ng mga tao dito kung nasaan si Ma'am Catherine no, kasi ang tumanggap po ng kanyang award na box office nga ay hindi siya mga kasambreros kundi may representatives lang. So yun po no, si Ma'am Catherine sobrang busy din. May mga ganap siya maliban dun sa Techmania nga. Kasi mahaba rin yun mga kasambreros. Parang nag-start sila ng 6. Tapos parang may isang video nga dito na 48 minutes yung yung haba niya. So syempre yung preparation, ito kasi live din talaga yung Techmania nila mga kasambreros. So maliban kay Pops Alden, si Pops Alden talagang dami rin yung ganap no, yung Stars on the Floor. Tapos pero si Ma'am Catherine kasi may nakita akong picture dito na naka-black siya. Kaka-post lang din, tapos yung naka-black siya, tapos yung ang tawag dito, yung kasama niya parang something na foreigner na Chinese mga kasambreros. Tapos nasa labas sila, pero correct me if I'm wrong kung matagal na ito, pero kaka-post lang kagabi. Tapos itong si Donnie ay parang parang
nagkaabutan sila sa labas ng compound mga kasambreros. So binigyan nga ng issue ng mga tao na sabi hindi naman, parang wag na lang bigyan ng issue kasi parang bumalik lang si Donnie lumabas, kung kaya nagkaabutan sila ni Ma'am Catherine. So hindi po, wala pong namamagitan kina Ma'am Catherine at saka kay Sir Donnie apart from friend or apart from magkatrabaho mga kasambreros. So ito yung costume, yung outfit ni Ma'am Catherine dito, alam ko ano to part ito ng alam ko mas nauna ito na nakuhaan mga kasambreros. So hindi ito kagabi, no? Pero yun po, no? Si Sir Alden, halata sa boses niya talaga na may sakit siya. Pero talagang kinaya niya, nagpasalamat siya of course, no? Sa parang tuloy-tuloy na ano, parang kada taon sila mga kasambreros. And nakita ko dito si Ma'am Catherine, no? Since 2013 talagang dito consistent din yung kanyang awarding or natatanggap na award dito mga kasambreros sa Guillermo Mendoza Box Office Awards nga mga kasambreros, no? Bata pa siya rito tapos nung tumatanggap siya ng awards. So alam natin yung reason behind, no? And sometimes masok din sa isip ko dito yung ano, yung parang iniwasan na rin nila para alam mo yun hindi na parang hindi na kumalat na ganto ganyan, pero they have been in a secret communication mga kasambreros. So let's respect, no, ang about decision ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga kasambreros. So ang kasama lang ni Sir Alden dito sina Ma'am Marian, ang Don Bell, sina Sir Donnie Pangilinan at saka si Bel Mariano mga kasambreros. Tapos si Ma'am Catherine nga dito yung makuha niya sa Techmania, na sobrang ganda, naka-close up pa nga siya mga kasambreros, no? Sobrang ganda ni Ma'am Catherine. And ang hirap ng ginawa nila dito kasi nung nagpag-game sila ay 48 minutes. Tapos maliban pa dun sa introduction niya na na pinakilala siya mga kasambreros. Tapos parang nagpag-game sila, tapos nakatayo sila ng gantong kahabang oras mga kasambreros. Tapos naka-heels pa si Ma'am Catherine. Alam mo yung although nag-enjoy naman si Ma'am Catherine, pero nakita ko rin yung tamlay, no, yung tamlay ng boses ni Ma'am Catherine dito sa Techmania mga kasambreros, nakasama parang pareha hindi mga kasambreros. Kung ako lang Ma'am Catherine dito sa kanyang pag-host mga kasambreros. So tapos Sir Alden din ay yan kung solo flight. So kanya rin ng mga kasambreros, no? So, pero layo po ay parang kasambreros ang inyong calf then ay may secret, no? Secret but private but not secret na connection mga kasambreros. So team Panatag pa rin tayo, okay? So wag po tayong mapapanghinaan ng loob dahil lang dito sa GMMSF na hindi dumalo si Ma'am Catherine. So let's respect that. And dito natutuwa ako dito kay Direk Cathy kasi nga parang tinawag niya si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden. Kaya alam ko dito Sir Alden sana ba so parang gano'n tumanggap siya ng Best Director kasi talagang tuloy-tuloy din yung yung consecutive din yung pagkapanalo ni Direk Cathy as Best Director mga kasambreros. So yun nga, nagpapasalamat siya sa lahat ng boses and of course kina Ma'am Catherine at saka kay Sir Alden mga kasambreros na hindi siya nahirapan, no? Hindi siya nahirapan sa kanya mga artista kasi nga magagaling at saka of course mabait and then submissive, no? Pag sinabing ganito, pak. Pag sinabing ganito, pak. Ganun talaga. Susunod agad sila mga kasambreros and na-execute nila ng mabuti mga kasambreros. So yun po, no? Si Ma'am Jasmine Curtis Smith dito ay host po siya, no? Sa kakatapos nga lang na GMMSF mga kasambreros, 53rd GMMSF Box Office Entertainment Awards mga kasambreros. Alright, so then next item natin, actually sobrang dami nating items mga kasambreros, no? Generalize ko na lang, may mga fans din dito na kumaga pa pumunta talaga, no? Kathden fandom, yung Kathden Magics Global mga kasambreros, no? Talagang solid na Kathden.
yung Kathleen Official Fans Club ay pumunta rin talaga dito. Talagang hindi sila napapagod because alam nila na meron mga kasembreros. So yun po. And then marami, no, si Bini, andito rin si Ma'am Atasha Mulak, no. Awarded din siya mga kasembreros. Yung Don Bell, of course. Tapos yung kasi siya pagkatapos ng Stars on the Floor, 8:15, yung nakita kong schedule niya, punta agad siya dito mga kasembreros, si Sir Alden. So si Ma'am Kathleen naman with all the intro, no, doon sa Techmania mga kasembreros. Alright, so we support them even though they're doing solo projects, no, separate solo projects mga kasembreros. Alright, so yun lang actually sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is June 29, 2025, Sunday po, ha. Blessed Sunday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Nakakasimple. Psalm 19 verse 7, The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So, ang nakakasimple is parang another term for nakaka-humble. Okay? Para kang hindi siya in a bad way na nakaka-intimidate mga kasembreros. Parang yung, kunwari, sobrang talino mo, parang you become humble, you became something lower mga kasembreros, or someone lower. Kapag na-encounter mo na ang salita ng Panginoon mga kasembreros, ang mayabang nagiging humble, ang mangmang nagiging matalino, at saka yung matigas ang puso lumalambot. So ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon. So sobrang ganda nito mga kasembreros, nakakasimple. So kunwari, no, hard-headed ka or hard-hearted, nagiging malambot at nagiging masunurin ka, no? Imbis na stubborn, you're obedient mga kasembreros because of the word of the Lord. So napakaganda actually ng Psalm 19 verse 7. So kapag na-explore natin ito ay makikita natin yung profound na katotohanan about sa batas at saka salita ng Diyos sa Holy Bible mga kasembreros, and kung paano ito mag-interact at kumilos sa ating buhay. And yun nga, no, sasabi dito na perfecto, no? The law of the Lord is perfect. At ang phrase na ito ay kinakapture niya yung ating attention sa behold, no, at saka pag-hold dun sa katotohanan ng bigat, no, ng perfection, no, pagiging flawless at saka unblemished, banal mga kasembreros at perfect na salita ng Diyos. So the law, sa Old Testament kasi ay law, no, law, scriptures, no, yun po yung word, yun po yung mga synonyms mga kasembreros ng Holy Bible. Kasi yung Holy Bible is compiled version ng mga books. Ngayon sasabi natin, Book of Genesis, Book of Exodus, Book of John, So, kinumpiled siya mga kasembreros. Kung kaya yung law ay general term niya po iyon mga kasembreros. What does it mean for something to be perfect? In our human experience, nothing is without flaw. So, sa ating mga tao, alam natin na walang perpekto. However, the law of God is depicted as flawless, encapsulating divine wisdom and a standard that aims for our highest good. Grabe, no? It is not just a set of rules, it is a guide designed to lead us back to Him and help us live according to His plans. Napakaganda. So, hindi lamang siya set of rules. Ito kasi ang maling perception, maling point of view, no? Maling kung mapapangunawa ng mga tao about sa Bible. Pag sinabing Holy Bible, batas, bawal to, bawal yan, bawal to, bawal. So parang pagbabawalan ka sa gusto mong gawin. Parang hindi mo na may enjoy ang buhay kasi akala nila nililimitahan sila mga kasembreros. No. Yan po ay isang malaking panlilinlang mula kay Satanas. Ang gusto ni Satanas ay matakot tayo sa Biblia at hindi yung takot na takot basahin. No? Parang gusto niyang matakot tayong magbasa. Uy, magiging banal ka dyan. Magiging magmumukha kang makasalanan dyan kasi babasahin mo yan. So parang ganong takot ba? Pero iba yung takot na holy fear mga kasembreros na magda-drive sa atin na sundin ang Holy Bible. Magkaiba po. There is the divine fear at saka fear or worldly fear mga kasembreros na dulot ng mundong ito at dulot ni Satanas. So, ito na nga, no?
yung verse na ito ay yung salita ng Panginoon, hindi siya set of rules, set of yes, of course, no, do's and don'ts, mga kasunod, kung ano yung tama at anong mali, mga kasunod. Pero hindi lang siya basta-basta ganon, okay? It is a guide, no? Guide daw siya na dinisenyo para i-lead tayo, para pangunahan tayo pabalik sa Panginoon, and mamuhay ng ayon sa kanyang mga plano at sa kanyang kalooban, mga customers. Kasi alam ng Diyos yung ating nature. Alam niya yung mga nerves, kung saan gawa yung ating mga nervous system, yung ating mga glands, yung ating mga kalamnan, yung ating muscles, yung ating mga tissues, yung ating eyes, yung nose, hearts, and so on. So alam niya no, ano yung gawa, and He knows that we are flesh. He knows that we are vanishing, mga kasos. He knows that we are like grass. Andito ngayon, baka sa makalawa ay masusunog na at saka mawawala at mamamatay na. So, He knows exactly our frame. He knows that we are made of dust, mga kasos. Gawa lang tayo sa alikabok at sa putik na hiningahan niya. So, He knows exactly kung kaya sasabi niya dito na mamuhay tayo according sa kanyang plano, because He knows that our plans are not perfect, no? Natitisod tayo, nagkakamali, nadidismaya, nadidisappoint. There are times na kailangan yon, but trusting His plans in His yung kanyang kalooban, mga customers, ay kakaiba sa pagtitiwala natin sa ating sariling mga kalooban at sa sariling choices. Continuing, the verse mentions that God converts the soul. When we consider this aspect, we realize that God's law does not merely aim to control us, it invites transformation. So, yun nga, ito pa yung isa pang pagkakamali ng mga tao. Akala kasi nila, pag sinabi na Biblia, ay, parang pagkokontrolin ka na ng Panginoon, parang pagbabawalan ka na sa mga gusto mong gawin, hindi ka na makakabisyo, hindi ka na makakagalap, parang limitado na yung galaw mo, parang magkukunwari ka na. So, hindi po ganun, mga kasembreros, no? Ito po ay nag-invite sa atin ng transformation. At ang transformation po na iyon ay para sa ating ikabubuti. Okay? Para sa ating benefits din po, mga kasembreros, at sa ating advantage, sa ating gain. Kapag sumunod tayo kay Lord, wala po tayong talo. As a matter of fact, ay panalo parati, mga kasos. Matalo man tayo literally, pero ang puso natin ay victorious and fulfilled. Kasi alam natin na nagawa natin according to the will of God, mga kasembreros. So may mga times na syempre pag ginawa natin yung will niya, ginawa natin to, may mga times na hindi pa niya pinapasucceed kasi nga meron pa siyang better plan. Okay? Kung kaya yung pagbabasa ng Biblia, kapag inuugali natin ay nadidirect yung ating path, no? Yung ating landasin at saka yung ating mga plano, mga kaswes toward Him. So, paano ba natin malalaman kung will ng Panginoon? Simple lang, no? Kapag nagkakaroon pa tayo ng time sa Kanya ng mas marami, spending time more with God, mga kasembreros. Pero kapag hindi niya kalooban yan, ay naku po, wala na. Kapag pagdating mo sa bahay, galing sa trabaho, nakahilata ka na kasi pagod ka na. Bukas, maaga ka na namang papasok, maaga ka namang gigising. So, wala ka ng time sa Panginoon. Ibig sabihin, that's not the will of God. That's the job that God doesn't want you to be, because that's not His will, kasi napapalayo ka sa Kanya. So as simple as that, no, malalaman natin yung kalooban ng Panginoon, mga kasembreros. So historical context ng verse po na ito ay sinulat ni King David, no, during a time when God's covenant with Israel was paramount. The Israelites were called to be a holy nation set apart from others, and adherence to God's law was a key element of this identity. So that's when we consider this command and its applications, it helps us to remember that we are part of a larger story, a call to reflect God's love and justice in our interactions with one another, our communities, and the wider world. So, hindi lamang tayo nabubuhay sa mundong ito para mag-consume ng food, para mag-consume ng space, para mag-consume ng huminga, mag-consume ng air. Hindi lamang tayo dito para matulog, kumain. Yes, of course, normal activities natin yon, mga kasembreros, bilang human beings. But there is more to life, no? There is more to than just an employee, for example, a content creator, for example. There is more to than just a worker, for example, or a teacher, a policeman, for example, or a doctor, or engineer, architect, and so on. So, merong mas mataas na calling, and that is yung pag-ibig ng Diyos at saka isa pamuhay
ay yung buhay na punong-puno ng pananampalataya, mga kasundreros. So as we unpack, mga kasundreros, yung verse na ito ay nagpo-provide ito ng profound insight, no? At saka yung inspiration ba para gawin natin yung practical steps talaga sa ating spiritual life. Kasi after all, tayo po ang caretaker ng ating kaluluwa. Kung tayo po ang caretaker ng ating physical body, yung ating katawan, yung ating kaluluwa, kung tayo ang caretaker ng ating physical body, tayo rin po ang caretaker ng ating kaluluwa, ng ating soul, mga kasundreros. And God loves our soul. Kasi nga sa Biblia, no, God is the lover of our soul, mga kasundreros. Kung hindi natin ingatan, ay nagkakasala po tayo sa Diyos, mga kasundreros, by not feeding it by His Word every single day. Kung kaya yung pagbabasa ng Biblia, it's not just about reading, mga kasundreros. Marami ang nangyayari sa spiritual kingdom, sa mga angels ni Lord, sa kanyang kingdom mismo kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. So akala natin pag nababasa tayo ng Biblia parang walang nangyayari, di ba? No, isa po yung panlilin lang kay Satanas. There are so many things that are taking place when you're reading the Bible, mga kasundreros. Hindi mo lang nakikita, but please, no, continue to do so. Continue reading and applying and loving, no, obeying the Holy Bible from this point and forward. Alright, salamat po in the meantime, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, wisdom, no? Mula sa Panginoong Jesus. In Jesus' mighty, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, making wise the simple. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasundreros, and paalam po.